Another day, another J. Fern's wife story. Pinadala na namin kanina yung pulet na bound to Sablayan. At kanina nga bago magtanghali ay pinick up na ng van yung manok sa bahay. Bandang 11 AM ay nag-message sa amin yung shipper na nasa San Jose na daw sila. Sila yung shipper namin na magdadala ng mga manok papuntang Cebu. Kaya inayos na ni J. Fern yung paglalagyan ng manok. Dinoble niya yung sapin sa kahon at baka daw mabutas pag kumaykay yung manok. First time dadaan ng Occidental Mindoro yung shipper namin. 1 PM kanina, hindi pa rin sila nagme-message kung nasaan na sila. Bandang alas 2, saka lang nag-message na lampas na daw sila ng Sablayan Penal Colony. Nagtaka kami kung bakit matagal ang biyahe nila. 1.5 oras lang kasi San Jose to Santa Cruz. Yun pala, kada may magandang view daw ay tumitigil sila. O diba, maganda talaga dito sa Oxy. Bandang 2:30 ng hapon ay pumunta na kami sa may tulay sa palengke ng Santa Cruz. Dito namin sila aabangan dahil pagkatapos nilang pick upin ang manok, ay didiretso kami sa manukan. Sinilip ni J. Fern ang ilog sa ilalim ng tulay. Diyan daw sila naliligo dati. Bandang alas 3 ay dumating na ang shipper namin. Maraming view, no? Oo, daming mga bulubun. Ayun, lalo yung paglusong sa, ano? Tatlo to eh. Hindi na ako bumaba ng sasakyan. Si Jayfer na lang ang nagbitbit nung isang manok. Nagmamadali na rin yung shipper namin para maabutan nila yung pinakamaagang biyahe ng barko. Madami silang dalang manok galing ng Visayas papunta dito sa Luzon. Dadalhin lang nila lahat ng manok sa Dasma at after 2 days, balik Visayas ulit sila. May dalawang option pag nagpapaship ng mga manok. By land travel at air travel. Mas mura lang ng halos kalahati ang land travel. Medyo natagalan na si Jayfer. Nag-picture taking pa sila nung shipper. Nag-picture taking pa. Maya-maya, pabalik na si Jayfern at nakalimutan pa yatang magbayad ng shipping fee. Nasanay kasi laging sa GCash nagbabayad. Nakalimutan na niya, binigyan ko siya ng cash na pambayad sa shipping fee. Pagkatapos ay dumiretso na rin kami sa manukan. Busy kasi mag-ayos ng mga manok na ipapaship si Jayfern kaya hindi nakapunta kaninang umaga. Si Chad, naliligo. Naliligo yata si Chad. Iilang pirasong manok ang nakatali ngayon sa cording area dahil kagabi umulan. Pinasilong lahat ni Jayfern ang mga baby stag sa tangkal para hindi sila mabasa. At ngayong maghapon ay makulimlim at medyo naambon-ambon din kaya hindi itinali ni Richard ang mga baby stag. Yung mga bull stag at kaklang ang naiwan sa talian, wala pa silang 10 piraso. Mga bull stag lang ang naiwan, mga malalaki na. Tsaka mga kak. At habang chinecheck ni Jayfern ang mga manok, namuti ako ng balimbing. Daming bunga. Sa taas yung mga hinog. At nung pauwi na kami, sabi ni Richard ay manunungkit daw muna siya ng suha na ipapadala sa akin. Ang lalaki ng bunga ng suha nila Richard. Ayan. Salamat. Laki! Yung ano, baka tukay ng ano? Oo. Ayan, may natira pang ano. Kasing laki na yata ng mukha ko yung suha. Umuwi na nga kami at magpapatuka pa kami ng manok. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you in my next video. Bye!